First trade natin for March 4, si Fartcoin USDT. So ito yung nakikita natin na pwedeng very enticing sa mga nang liquidate. Ito sana kaya lang medyo malapit na eh. Parang ayoko na tong kunin. Pero dito na lang ako sa pinaka worst case. Kasi meron din previous resistance dito. Napansin ko nagbabounce dito. So yun sa tingin ko. So place na natin tong order na to dito. Okay. Another entry natin. Okay. Okay. Yan. Okay na yan. So first trade si Fartcoin USDT. Tingnan natin kung maliliquidate niya to muna. Ayoko to masyadong alanganin eh. Okay. Hanap tayo ng isa. Isa pa. Dalawa pa. Second trade si Hype USDT. So basically support and resistance lang din ang tinitingnan ko dito. Pero yung pinakamalalang possible na price point kung saan siya pwede or mangliliquidate dito na lang. So ina-anticipate ko na magsa-sideways muna siya bago siya bumaba. Or bago siya mag-reverse. So tingnan natin kung gagana to. Place na natin yung order. Natin. Okay. So, place na si Hype USDT. Tingnan natin. Last trade, hanap tayo ng isa pang coin. Tapos yung bakatan natin ng mga orders. Tetestingin ko tong ganitong move kung possible na maging possible na setup natin. So, currently, Dogecoin is consolidating, no? Pagkatapos bumaba, nagko-conso siya. So, I'm assuming na mangliliquidate siya dito sa level na to. So, ngayon, currently, gumagawa siya ng trend line or trend pataas. So, nag-aabang ako ng traps dito sa mga pataas na level. So, which is ito. Itong level na to. Kasi, parang dito ako madalas nagkakamali dati. Ito yung gagawin kong trap ngayon. So, possible na liquidate lang dito. Kunin lang yung mga orders dyan. Tsaka siya tumaas. May support din naman. So, kaya ko siya tatry bilhin. So, try natin. Ito yung ating order. No? So, i-delete na natin tong isa. Try lang natin ganitong setup. Parang trade to sa isang trending na move. Madalas, lagi tayong parang sideways lang. Nagko-console lang. Tapos dun tayo umaano. So, ayan. Tingnan natin. Place na natin tong last trade. Tingnan lang natin kung anong magiging result nito tomorrow. Yung mga ganitong move. Pero kasi malinaw na sideways to eh. Baka mag-liquidate muna rito. Pero sige, try natin. Wala namang masamang itry ito. Para lang matesting natin yung mga ganitong galawan. No? Counter trending to, so mababa yung chance nito. Pero tetestingin ko pa din. Baka kasi mang-liquidate siya dito, hindi na siya bumaba dito. Yung posisyon naman ng RSI, okay naman for me. So tingnan lang natin tomorrow kung ano result. Tulugan na natin to, huwag na natin tingnan to mga to. So ngayon meron tayong Fartcoin USDT, yan yung first trade natin. No? So naglagay naman tayo ng mga orders dyan. Kung hindi i-hit ng 8 a.m. tomorrow, cancel. Tapos mamaya na lang ulit gabi. Kasi Hype, pangalawang trade. Tingnan natin kung i-hit yung ating mga traps dyan, yung mga bomba natin dyan. Parang tinatreat ko to as bomba ni Tekis eh. Nagtatanim lang ako eh. Tapos yung huli, si Dodge. Ayan. Sana hindi siya magtuloy-tuloy pababa. Ay, hihit na yung order natin. Pero ayoko nang tingnan. So yun na. Yun na yung trade natin for March 4. Tingnan na lang natin tomorrow. Let's go! So, this is the results of our trade last night.
So, first trade natin is si Fartcoin. Kung maalala nyo, dito siya place ang ating trap area. Saktong-sakto, dun talaga niya winip po. Sobrang juicy. So, pagka-touch lang, ayun na kaagad. Ito na agad. TP na agad. Okay? Yung second trade natin is si Hype USDT. Ba nangyari dito? Talo tayo dito pala. Mabilis lang nakat. So, lost tayo sa Hype USDT. Parang break even lang tayo kagabi. Yung last natin si Dogecoin. Doge USDT. Let's see. Nakaw. Ang gulo pala nun. Tsaka pa niya tinouch to. Ito yung trinay natin naalala ko Ito yung trinay natin na i-trade dahil currently, ito yung uptrend siya Nagpo-pullback siya. So, may nangyaring whip, may nangyaring liquidation dito sa area kung saan tayo nag-place. Pero hindi na siya tumuloy, papanik dito sa ating TP level. So, break even lang kagabi. Hanap ulit tayo ng tatlong coin for tonight. March 5. So, Wednesday na ngayon. Tingnan natin. Hanap na tayo. Let's go.